Ako si Naldo, share ko lang ang istorya ko sa inyo. Isa akong jeepney driver. Simula nang tumigil ako sa pag-aaral ko sa college, ay kinuha akong driver ng tatay ko. Dahil wala na akong ginawa, kundi ang sumama sa barkada. Pero mas pinili ko na lamang ang magbarkada kaysa mamasada. Medyo nagtampo rin kasi ako sa mga magulang ko dahil pinatigil nila ako sa pag-aaral. Ayon nga sa kanila, hindi na nila ako kayang pag-aralin kahit nag-iisang anak lamang ako. Mabuti naman at hindi masamang impluwensya ang mga barkada ko dahil wala naman kaming bisyo kundi ang maglaro ng basketball at magpalaki ng katawan sa gym. Kaya maganda ang katawan ko. Bumagay sa moreno kong balat at lalo na at nagpahaba na rin ako ng buhok. Bagay sa akin dahil matangkad ako. 6 feet ang height ko. Kaya lang, laging mainit ang ulo ng nanay ko sa akin dahil malakas ako kumain at wala naman tulong sa buhay nila. Gala, pagkatapos uuwi, kakain na lang. GKT ako, gala, kain, tulog. Pero isang araw nadatnan ko na lamang sa bahay na umiiyak ang nanay ko. Nabigla ako dahil ngayon ko lamang siya nakitang umiiyak ng ganito. Hanggang sinabi na niya sa akin na nasa ospital daw ang tatay ko dahil inatake ito. Hindi ako makapaniwala sa nangyari. Sabi pa ng nanay ko, nakaligtas naman daw ang tatay ko. Pero malaki ang babayaran namin sa ospital. Nang hina ako sa mga narinig ko, alam ko, sa edad na 50 ay malakas pa siya. Kaagad kong niyakap ang nanay ko at nangako akong tutulungan ko siya. Nangako akong babaguhin ko na ang buhay ko, na magpapakabait na ako. Kaagad kaming bumalik sa ospital at nadatnan namin ang tiyahin ko na nakakatandang kapatid ng tatay ko. At sinabi niyang siya na daw bahala sa mga gastusin sa ospital hanggang makarecover ang tatay ko. Medyo nakakaluwag sa buhay si tita dahil ang 3 niyang mga anak ay nasa ibang bansa at suportado siya. Medyo nabawasan ang alalahanin namin ng nanay ko. Pero sabi sa akin ni tita, babayaran daw namin ang lahat ng nagastos niya sa kanya. Nangako ako kay tita na ako ang magbabayad ng lahat. Sinisisi ko ang sarili ko sa nangyari sa tatay ko. Kung tumulong sana ako sa paghahanap buhay, hindi sana siya hantong sa ganito. Mabuti na lamang at nailigtas siya ng mga doktor. 2 linggo ang lumipas. Sinabihan na kami ng doktor na pwede na kami umuwi at sa bahay na lamang magpagaling ang tatay ko. Pero hindi na siya pwedeng maghanap buhay dahil hindi na niya maigalaw ang kalahati ng kanyang katawan. Dahil hindi na siya makapaghanap buhay, ako na ang pumalit at namasada ng jeep ng tatay ko. Hindi naman ako nahirapan dahil dati ko rin naman itong ginagawa. Yun nga lang, medyo nanibago ko dahil bihira ko na rin nakakasama ang mga barkada ko. Bihira na rin magpunta sa gym. Pero name-maintain ko naman ang katawan ko. Bago ako magsimula mamasada, nagja-jogging muna ako at nag-e-exercise. Unti-unti nakasanayan ko na rin ang bago kong buhay. Dumating yung time na nag-e-enjoy na ako sa pagiging jeepney driver ko. Lalo na at maraming mga chicks ang mga sumasakay. Kahit papano, nakatulong na rin ako sa nanay ko at sa tatay ko. Hanggang isang gabi nang matapat sa isang university sa Taft Avenue ang jeep ko, may sumakay. Isang magandang babae. Maganda ang katawan niya, maputi at makinis.
Ang akala ko nga ay isa siyang artista. Sa harapan na siya ng jeep ko umupo dahil may bakante. Napatitig ako sa kanya dahil sa ganda niya sa suot niyang bulaklaking crop top na blouse at nakaskirt. Nang makita nga niyang nakatitig ako sa kanya, napangiti siya sa akin. Lalo siyang maganda tingnan dahil lumabas ang malaporselana niyang ngipin at nakabrace pa. Habang hinawi ang classic pixie with temple cut na hairstyle niya na kulay ash blonde. Ang hot ng dating niya sa akin. Nakaramdam ako ng hiya pero kaagad siyang nagsalita para maging komportable ako sa kanya. Sinabi niya ang pangalan niya. "Hi, I'm Shelly." Kaagad ko ring sinabi ang pangalan ko at inabot ang kamay niyang kanina pa niya iniaabot sa akin para makipagkamay. Ang lambot ng kamay niya. Sa itsura niya, pakiramdam ko ngayon lamang ito nakasakay ng jeep. Kaya sabi ko sa kanya, "Bakit po kayo nag-jeep, ma'am? Nasiraan ba kayo ng sasakyan?" Bigla siyang natawa sa mga sinabi ko at sabi niya wala naman siyang kotse. Minsan lang daw kapag sinusundo siya ng boyfriend niya na may kotse. Medyo umurong ang dila ko nang marinig ko sinabi niyang may boyfriend na siya. Natahimik ako bigla. Nang muli na naman siya nagsalita. "Matagal ka na bang namamasada?" Sabi ko, "Wala pang 1 month. Nagkasakit kasi ang tatay ko na siyang namamasada. Kaya napilitan akong palitan muna siya." Habang nagsasalita ako ay napapansin kong panay ang titig niya sa akin. Inabot na niya ang pamasahe niya at sabi niya, ibaba ko na daw siya sa kabilang kanto. Sana daw, sa susunod, masakyan niya ako uli. At bago pa kami makarating sa babaan niya, ay may inabot siya sa akin na kapirasong papel. "Contact number ko, tawagan mo ako minsan, mag-usap tayo." Nakangiti siyang bumaba. Hindi ko talaga mapigilang mapangiti rin sa kanya. Nang mapansin ko ang oras, kailangan ko na palang gumarahe. Medyo maganda ang biyahe ko ngayong araw dahil wala masyadong traffic, kaya malaki ang kinita ko. Dagdag pa ang magandang babae na nakilala ko. Kinabukasan, biyahe uli ako. Hindi mawala sa isip ko si Shelly. Sa tuwing mapapadaan ako sa tapat ng university na kung saan siya sumakay, ay napapatingin ako at umaasang bigla siyang sasakay sa akin. Kaya hinarangan ko na rin ang upuan sa harap para ireserba para sa kanya. Pero hindi ko siya nakita ng araw na yon. Pagdating ko sa bahay, naalala ko na may number pala siyang ibinigay sa akin. Nakita ko ito sa kahon na pinaglalagyan ko ng barya. Kaagad akong nag-text sa kanya. Nagpakilala ako. Maya-maya ay bigla siyang tumawag sa akin. Nang marinig ko ang boses niya, parang nabuhay ang dugo ko. Sabi niya, sinundo daw siya ng boyfriend niya. "Bakit ngayon ka lang nag-text?" Tanong ni Shelly sa akin. Sinabi ko na nakalimutan kong may number siyang ibinigay sa akin. Halos 1 oras din kaming nagkausap dalawa. Naikwento nga niya ang buhay niya. Dati daw siyang walker. Pero nang makilala niya ang boyfriend niya, binago siya nito at pinag-aral. May negosyo daw ang boyfriend niya at may sideline silang dalawa. Tinanong ko siya kung ano ang sideline nila. Sabi niya, adult content creator kami ng boyfriend ko. Nagulat ako nang marinig ko ang mga sinabi ni Shelly. Alam ko kung ano ang sinasabi niya. Ayon pa sa kanya, mag-1 taon na rin nila itong ginagawa at maganda naman daw ang income. Malaking tulong daw sa buhay nila.
At nagulat pa ako nang sabihin niyang, kaya ko rin ibinigay ang number ko sa'yo para alukin kang makasama namin. Yun lang, ay kung gusto mo lang naman at wala namang pilitan. Hindi ko akalain na sasabihin sa akin ni Shelly yun. Sabi ko sa kanya, hindi ako pwede sa ganun. Mahiyain ako at isa pa, maliit lang ang saging ko. Dinaan ko na lang sa biro ang lahat. Ang totoo, wala naman talaga akong balak na patulan ang alok niya sa akin. Hindi ko lang alam kung paano ko siya tanggihan. Sabi pa niya, sa umpisa lang naman daw mahirap, pero madali lang naman daw matutunan. Sayang daw ang ganda ng katawan ko, pati ang itsura ko. Pwede naman daw naming itago ang mukha ko sa video. Pilit niya akong kinukumbinse hanggang nag-send nga siya ng link ng website nila ng kanyang boyfriend. At kaagad ko nga itong binuksan. Bumulaga sa akin ang pangalan ng channel nila at kaagad ko naman sinubscribe. Napansin ko na umaabot sa daan-daang libo ang bilang ng mga nanood na ng kanilang mga video. Pinanood ko na rin ang mga video ni Shelly. Hindi ako makapaniwala sa mga nakita ko. Napakaswerte ng kapartner niya. Nakaramdam ako ng inggit, pero sa palagay ko, maswerte din ako dahil inalok niya ako na maging parte ng content niya. Matapos ko mapanood ang mga video ni Shelly, ay nagchat ako sa kanya. Pinuri ko siya sa mga magaganda niyang content. Pero sabi ko, hindi ko talaga kayang gawin ang inaalok niyo sa akin. Pinagpilitan niyang malaki daw ang kikitain ko. Pero naramdaman pa rin niyang hindi ako interesado sa alok niya. Kung gusto mo, huwag ka muna mamasada bukas. Magkita muna tayo at tuturuan kita ng mga gagawin mo. Sabi pa sa akin ni Shelly. Alam ko ang ibig niyang sabihin. Naisip ko kaagad ang gagawin namin. Kaagad na pumayag ako. Ibinigay niya sa akin ang lugar kung saan ko siya pwedeng puntahan. Kinabukasan before lunch ay nakarating ako sa address na binigay ni Shelly sa akin. Isang condominium. Mataas dahil nasa 10th floor ito. Nasa elevator pa lamang ay kinakabahan na ako at excited sa gagawin namin ni Shelly. Maya-maya, tumapat na ang ilaw sa numero 10. Palatandaan na nasa ika-10 palapag na ako at bumukas na ang pinto ng elevator. Kaagad kong hinanap ang numero ng unit na ibinigay ni Shelly. 1008. Kaagad ko itong nakita. Nang nasa tapat na ako ay wala akong sinayang na segundo. Kumatok na ako at kaagad naman itong nagbukas at nakita ko si Shelly. Pansin ko kaagad na siya na lang tao sa unit niya. Pinapasok niya ako. Nag-usap muna kami ni Shelly, pero hindi ako mapalagay dahil iba na ang nasa isip ko. Lalo pa at ang suot niya ay parang isang naghahamon ng laban. Magkatabi kaming nakaupo sa gilid ng malambot niyang kama. Maya-maya ay kinuha niya ang kamay ko at ipinatong niya sa kanyang pechay. Kahit nakabalot pa, dama ko ang makinis na palibot nito. Bigla ko na lang din naramdaman ng kamay niya na kinakapa ang dala kong saging. Hinalikan niya ako habang ang kamay ko ay nasa kanyang pechay. Hindi ko alintana dahil kaming dalawa lamang ang tao sa condo unit niya. Nilantakan niya saging ko. Pinisil-pisil. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Para akong nananaginip lang. Tuwang-tuwa si Shelly sa ginagawa ko sa kanya. Hanggang sa tuluyan ng pumaloob ang saging ko. Lahat na ay ginawa naming dalawa.
Masayang masaya ako. Marami kaming ginawa. Hapon na kami natapos at nakauwi na rin ako sa bahay. Pagod pero masaya. Kaagad akong nag-chat kay Shelly at nagpasalamat. Nagpasalamat din siya sa akin dahil pumayag daw ako. Nagtaka ako sa sinabi niya. Ipinaliwanag niya ang lahat sa akin. Ang ginawa pala namin ay nakarecord lahat. Bago pa ako dumating sa condo unit niya, ay lihim na silang naglagay ng mga kamera nang hindi ko nakikita. Pero iginiit niya na ang nangyari sa amin dalawa ay totoo at ngayon lamang ito nangyari sa kanya at hindi yon arte. Kahit ginawa nila itong content ng boyfriend niya,